Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapwa ko pusong naghihintay. Ako po si Mia at maligayang pagbabalik sa hinahon. May mga sugat na tila hindi na kayang paghilumin ng panahon, lalo na kung ang mismong gumawa nito ay ang taong minsan mong pinangakuan ng habambuhay. Paano kung ang 6 na taon ng iyong buhay ay naging kabayaran para sa isang kasalanang hindi mo ginawa? At sa iyong paglaya, malaman mong ang lahat ng iyong sakripisyo ay nauwi lang sa isang malaking kasinungalingan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Maris at ang kanyang pagbangon mula sa abo ng kataksilan. Anong kailangan nila? Ang boses ng babae sa may gate ay hindi pamilyar. Nakasuot ito ng sedang bestida na tila mas mahal pa sa lahat ng damit na pagmamayari ni Maris sa buong buhay niya. Saglit na natigilan si Maris. Ang ngiti na kanina pa niya inihanda para sa kanyang asawa ay unti-unting naglaho sa kanyang mga labi. "Nandyan ba si Hector?" tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Asawa niya ako." Isang maliit na tawa ang kumawala sa babae. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang basahang nakakalat sa harap ng malaki nilang bahay. "Asawa? Naku miss, baka nagkakamali ka ng bahay." Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Maris. Ang ingay ng mga sasakyan sa kalye ay biglang humina. Ang bahay na nasa harapan niya. Ito ang pangarap nila ni Hector. Bawat hollow block, bawat patak ng semento, bawat piraso ng yero sa bubong na yon ay bunga ng kanilang pinagsamang pagod at puyat. Naaalala pa niya ang amoy ng bagong pintura, ang tuwa sa mga mata ni Hector nang una nilang buksan ang pinto. Ang bahay na ito dapat ang kanyang uwian. Napako ang tingin ni Maris sa isang paso ng sampagita sa tabi ng gate. Dati, hitik ito sa mga bulaklak na paborito niya. Ngayon, halos tuyo na ang mga dahon at wala ni isang bulaklak. Parang ang kanilang pagsasama. "Maris?" Ang boses na yon, kilalang kilala niya. Ngunit ang dating init nito ay napalitan ng yelo. Lumabas si Hector mula sa likod ng babae. Mas tumaba ito ng kaunti. Mas naging makisig sa suot nitong polo shirt. Ngunit ang mga mata niya, umiiwas. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. "Hector!" Bulong ni Maris. Isang patak ng luha ang nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mata. Ang 6 na taon ng pagtitiis, ang 6 na taon ng pangungulila, ang 6 na taon ng pag-asa. Lahat ay nag-unahan sa kanyang dibdib. "Umuwi na ako." Inakbayan ni Hector ang babaeng nasa tabi niya. Isang kilos na mas masakit pa sa 1,000 salita. "Anong ginagawa mo dito?" Anong, anong ginagawa ko dito? Hindi makapaniwalang ulit ni Maris. "Dito ako nakatira, Hector. Ito ang bahay natin." "Hindi." Umiling si Hector. Ang mukha ay walang anumang emosyon. "Hindi na ito ang bahay mo." Hinawakan ng babae na nalaman niyang Clarice pala ang pangalan, ang braso ni Hector. "Sino ba siya, honey?" Nanggugulo siya. "Honey." Ang salitang iyon ay isa na namang punyal na bumaon sa puso ni Maris. "Ang mga anak natin, Hector." Pakiusap ni Maris, ang boses ay basag na. "Nasaan sina Marco at Angela? Gusto ko silang makita." "Umalis ka na, Maris," sabi ni Hector. Ang boses ay mariin. "Ayokong gumawa ng eksena dito. Nakakahiya sa mga kapitbahay." "Nakakahiya?" 6 na taon siyang nabubulok sa bilangguan para pagtakpan ng kasalanan mo, para iligtas ang pangalan mo, para hindi ka mapahiya. Tapos, ngayon, siya pa ang nakakahiya. Dumukot si Hector sa kanyang bulsa. Kumuha siya ng ilang lukot na pera at walang awang iniabot ito kay Maris sa siwang ng gate. "Heto, maghanap ka ng matutuluyan mo. Huwag mo na kaming guguluhin. Ang pera, ang kabayaran para sa 6 na taon ng kanyang buhay, ang kabayaran para sa nawasak niyang pangarap." Hindi kinuha ni Maris ang pera.
Nanatili siyang nakatayo doon. Ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi habang pinapanood niya ang lalaking minsan niyang sinamba na tumalikod sa kanya. "Huwag ka nang babalik dito." Iyon ang huling sinabi ni Hector bago isinara ng malakas ang gate. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal ay parang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Maris. Iniwan siya sa labas, mag-isa sa gitna ng dilim, isang estranghero sa sarili niyang buhay. Ang tunog ng pagsara ng gate ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Maris. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Dinadala siya sa mga pamilyar na kalye na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang bawat kanto, bawat tindahan ay may dalang alaala. Alaala ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Ngunit isa lang ang tumatakbo sa isip niya ngayon. Ang mga anak niya, Marco at Angela. 6 na taon. 6 na taon niyang tiniis na hindi sila mayakap. Ang huling alaala niya kay Marco ay isang batang lalaki na may kulot na buhok. Umiiyak habang hinihila siya palayo ng mga pulis. Si Angela naman ay isang sanggol pa lamang. Ang maliliit niyang daliri ay nakakapit sa uniforme niya sa bilangguan. Kumusta na kaya sila? Malaki na siguro sila ngayon. Dinala siya ng kanyang mga paa sa harap ng isa pang gate. Mas maliit, mas luma. Ang bahay ng kanyang biyenan, si Aling Dolores. Dito niya iniwan ang mga bata sa pag-aakalang aalagaan sila. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang puso. Mula sa siwang ng gate, narinig niya ang isang pamilyar na sigaw. "Marco! Angela! Ano ba naman yan? Ang dudungis ninyo! Pumasok na kayo dito at baka masagasaan pa kayo." At doon, sa ilalim ng poste ng ilaw, nakita niya sila. Si Marco, 11 taong gulang na ngayon, pero ang katawan ay payat at ang mga balikat ay laging nakayuko. Ang damit niya ay halatang lumana. Sa tabi niya ay si Angela, may hawak na maliit na piraso ng tinapay. Ang kanyang bestida ay kupas na at may mantsa sa laylayan. Ang mga anak niya, mukha silang napabayaan. Nagtago si Maris sa likod ng isang malaking puno ng mangga sa kabilang kalsada. Ang mga kamay ay nanginginig. Gusto niyang tumakbo at yakapin sila, ngunit may pumipigil sa kanya. Biglang nahulog mula sa kamay ni Angela ang hawak niyang tinapay. Gumulong ito sa maalikabok na semto. Saglit na tiningnan ng bata ang maruming tinapay. Lumingon siya sa paligid at nang makitang walang nakatingin, mabilis niya itong pinulot. Ipinagpag niya ito sa kanyang damit at isinubo. Doon na tuluyang nadurog ang puso ni Maris. Kinagat niya ang likod ng kanyang palad para pigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Diyos ko, ang anak ko, ang prinsesa niya na dati ay hindi niya hahayaang madapuan man lang ng lamok, ngayon ay kumakain ng pagkaing nahulog sa sahig. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, napansin niyang nakatingin sa direksyon niya si Marco. Nagtama ang kanilang mga mata. Nanlaki ang mga mata ng bata. May pagkilala. Ngunit hindi tuwa ang nakita ni Maris sa mga iyon, kundi takot. Isang hakbang paatras ang ginawa ni Marco. Hinila niya si Angela sa likuran niya na para bang prinoprotektahan ito mula sa isang halimaw. At mula sa bibig ng sarili niyang anak, narinig ni Maris ang mga salitang pumatay sa nalalabi pa niyang pag-asa. "Masamang babae ka!" Sigaw ng bata. Ang boses ay puno ng takot. "Umalis ka dito?" Ang mga salitang iyon, mas matalim pa sa anumang kutsilyo. Ang anak niya, ang panganay niya, tinawag siyang masamang babae. Sino? Sino ang nagtanim ng lason na ito sa isipan ng kanyang anak? Ang sigaw ni Marco ay nakaagaw ng pansin ng kanilang lola. Lumabas si Aling Dolores mula sa loob ng bahay, nakapamiwang at galit na galit ang muka. "Anong tinitingin-tingin mo dyan?" Mataray na tanong nito bago tuluyang mamukaan si Maris. Ang pagkainis sa mukha nito ay napalitan ng pandidiri. "Ikaw?
Walang hiya ka. Pinalaya ka na pala. Anong ginagawa mo dito? Manggugulo ka pa? Nay, ang mga anak ko. Halos pabulong na sabi ni Maris. Huwag mo akong matawag-tawag na Nay. Dumagundong ang boses ni Aling Dolores. Wala ka ng karapatan. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Isa kang kahihiyan. Lumapit si Maris sa gate. Ang kamay ay nanginginig na inabot sa mga anak. Marco, Angela, si Mama ito. Huwag kayong lalapit dyan. Sigaw ni Aling Dolores sa mga bata. Sabay humarap ito sa kalsada at sumigaw ng malakas. Tanod! Tulong! May estrangherong nanggugulo dito. Mabilis na dumating ang 2 barangay tanod. Ang nakita nila ay isang babaeng gusgusin na umiiyak sa labas ng gate at isang matandang ginagalang sa kanilang lugar na humihingi ng tulong. Ma'am, umalis na po kayo kung ayaw niyo pong magkaproblema. Sabi ng isang tanod kay Maris, pero mga anak ko yan. Pakiusap ni Maris, ang tingin ay nasa mga bata na takot na nakatingin sa kanya. Nanggugulo ka lang dito. Isa kang ex-convict. Palamunin. Patuloy na sigaw ni Aling Dolores. Itinulak ng tanod si Maris. Si Maris palayo sa gate. Isang marahang tulak lang, pero para kay Maris, parang itinulak siya sa bangin. Pasensya na po, ma'am. Kailangan niyo na pong umalis. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang mga anak habang hinihila sila papasok ng kanilang lola. Ang huling nakita niya ay ang takot at pagkalito sa mga mata ni Marco bago muling may isang gate na nagsara sa kanyang harapan 2 beses sa isang gabi. 2 beses siyang itinaboy, 2 beses ipinaramdam sa kanya na wala na siyang lugar sa mundong ito. Walang direksyon ang kanyang mga paglalakad, para siyang isang basahan na tinangay ng hangin, basa sa ulan na nagsimulang pumatak at walang ibang dala kundi ang bigat sa kanyang dibdib. Bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay parang isang paalala ng malamig na pagtanggap ng mundong ginagalawan niya ngayon. Wala na siyang pamilya, wala na siyang tahanan. At ang pinakamasakit sa lahat, pati ang kanyang mga anak ay ipinagkakait sa kanya. Nasa bingit na siya ng pagsuko. Marahil ay tama si Aling Dolores. Marahil ay isa lang siyang kahihiyan. Marahil ay mas mabuti pa kung hindi na lang siya lumabas ng kulungan. Doon, kahit paano, mayroon siyang 4 na sulok na matatawag na kanya. Sa gitna ng pag-agos ng kanyang mga luha at ng ulan, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang mukha. Isang batang-batang mukha ng isang abogadong bagito, isa sa mga public attorney na humawak ng kaso niya 6 na taon na ang nakalipas. Hindi niya matandaan ang pangalan, pero hinding-hindi niya malilimutan ang mga mata nito. Habang ang lahat ay hinuhusgahan siya, ang binatang iyon ay tiningnan siya ng may awa at pagdududa sa sistema. May mali sa kwento ninyo, Ginang Villanueva. Bulong nito sa kanya bago ang huling pagdinig. Naniniwala ako sa inyo. Iyon lang, isang pangungusap. Ngunit sa loob ng 6 na taon, ang mga salitang iyon ay naging isang maliit na kandila sa madilim niyang selda. Isang patunay na minsan may isang taong naniwala sa kanya. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang napakaliit na sinulid ng pag-asa. Kinapa niya ang kanyang bulsa at naramdaman ang lukot na perang inihagis sa kanya ni Hector. Ang pera ng pang-iinsulto. Kinuha niya ito, pinunasan ng luha at pumara ng jeep. Nagtanong-tanong siya sa mga trooper, sa mga tindera. Ang tanging hawak niya ay ang apelyido ng abogado na nakasulat sa isang lumang calling card na ibinigay nito sa kanya noon. Sa wakas, may isang nagturo sa kanya sa isang maliit, 2 palapag na gusali. Sa itaas, may isang maliit na signboard na halos nabubura na. Attorney Rafael Reyes, serbisyong legal para sa masa. Kinakabahan siyang umakyat sa hagdan. Para siyang isang pulubi na manghihingi ng limos. Kumatok siya sa pinto. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Bumukas ang pinto.
Isang lalaki na nasa mga 30 anyos, nakasalamin, at may maayos na buhok ang humarap sa kanya. Mas may edad na ito ngayon, ngunit nakilala pa rin niya ang mga mata sa likod ng salamin. Iyon ang mga matang naniwala sa kanya. Natigilan si Attorney Rafael Reyes. Tiningnan niya si Maris mula ulo hanggang paa. Basa, payat, at may mga matang puno ng sakit. Ginang Villanueva? Halos hindi makapaniwalang tanong niya. Tumangulang si Maris, hindi makapagsalita. Tuloy po kayo. Mabilis na sabi ni Rafael, binuksan ng maluwag ang pinto. Naku, basang-basa po kayo sa ulan. Sa loob ng maliit ngunit malinis na opisina, pinaupo siya ni Rafael. Ikinuha siya nito ng tuwalya at isang baso ng maligamgam na tubig. Walang paghuhusga, walang pandidiri, tanging pag-aalala. At doon, sa harap ng isang halos estranghero, ibinuhos ni Maris ang lahat. Ang 6 na taon ng pagtitiis, ang pagbabalik niya, ang bahay na may iba ng nagmamay-ari, ang mga anak na tinuruan siyang kamuhian. Bawat salita ay may kasamang patak ng luha. Ngunit habang nagsasalita siya, unti-unting nababawasan ng bigat sa kanyang dibdib. Tahimik na nakinig si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Sa bawat detalye ng kwento ni Maris, mas lalong tumitindi ang galit sa kanyang mga mata. Nang matapos si Maris, hindi ito agad nagsalita. Huminga ito ng malalim, tila pinipigilan ang sariling emosyon. Naalala ko ang nanay ko sa'yo, mahinang sabi ni Rafael. Ganyan din siya, mapagbigay at mapagparaya. Hanggang sa huli, tumingin ito ng diretso kay Maris at sa pagkakataong ito, hindi lang awa ang nakita niya, kundi determinasyon. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Ginang Maris. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, may tumawag sa kanya sa kanyang pangalan ng may respeto. Ang simpleng salitang ginang ay parang musika sa kanyang pandinig. Tumayo si Rafael at hinalungkat ang isang lumang steel cabinet. Inilabas niya ang isang manipis at maalikabok na folder. Ang kaso niya. Binuklat niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumatakbo sa mga nakasulat na dokumento. Huminto siya sa isang partikular na papel, isang deed of sale na may pirma ni Maris. Ito yung pinapirmahan sa'yo ni Hector bago ka pumasok, tama? Tanong ni Rafael. Tumango si Maris. Sabi niya, para daw maibenta ang lumang lote namin at maipandagdag sa gastusin habang wala ako. Muling tinitigan ni Rafael ang papel. Ang kanyang noo ay nakakunot. Kinuha niya ang kanyang ballpen at itinuro ang isang maliit na detalye sa ilalim ng dokumento. Isang technical description, isang numero ng titulo. Maris, sabi ni Rafael, ang boses ay seryoso. Hindi ito ang titulo ng lumang lote ninyo. Itinuro niya ang address na nakasulat. Ito ang titulo ng bahay na pinagawa ninyo. Tila nabingis si Maris, hindi niya maintindihan. Tumingin sa kanya si Rafael, ang mga mata ay puno ng matinding galit para sa kanya. Maris, I think, hindi lang niya kinuha ang ari-arian ninyo. Huminto ito saglit. Tila hinahanap ang tamang salita. Mula't mula pa lang, nilinlang ka niya. Ang salitang nilinlang ay parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa isipan ni Maris habang pauwi siya mula sa opisina ni Rafael. Nilinlang. Hindi lang siya iniwan. Hindi lang siya pinagtaksilan. Pinlano ang lahat. Bawat pirma, bawat pagtango niya sa ngalan ng tiwala ay isang hakbang pala papalapit sa sarili niyang hukay. Ang galit na namuo sa kanyang dibdib ay kakaiba. Hindi ito mapusok at maingay. Ito ay malamig, tahimik at mabigat. Isang klase ng galit na hindi naghahanap ng away, kundi ng hustisya. Hindi ito ang panahon para umiyak. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa madilim na bintana ng jeep. Ito ang panahon
para lumaban. Kinabukasan, bumalik siya kay Rafael. Dala niya ang isang maliit na supot na naglalaman ng lahat ng natitira niyang pag-aari. Isang lumang damit, isang rosaryo, at ang perang ibinato sa kanya ni Hector. "Gagamitin ko po ito," sabi niya. Inilapag ang lukot na pera sa mesa ni Rafael. "Gusto kong gamitin ang mismong perang ipinang-insulto niya sa akin para makapagsimula." Ngumiti si Rafael, isang ngiti ng paghanga. "Kulang yan, Maris, pero may tiwala ako sa'yo." Binuksan ni Rafael ang kanyang drawer at naglabas ng isang sobre. "Personal ko itong pautang. Walang tubo. Ibabalik mo lang sa akin kapag kaya mo na. Consider this an investment sa pagbangon mo." May pag-aalinlangan sa mga mata ni Maris, isang hiya na malalim na nakaugat sa kanyang pagkatao. Ngunit nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ni Rafael, dahan-dahan niyang tinanggap ang sobre. "Salamat," halos pabulong niyang sabi. Sa loob ng isang linggo, naghahanap si Maris ng lugar. Hindi siya naghahanap ng maganda o malaki. Ang kailangan niya lang ay isang espasyo na may bubong at 4 na pader. Sa isang eskinita sa kabilang barangay, nakita niya ito. Isang maliit na pwesto na dating patahian, matagal nang inabandona. Maalikabok, madilim, at amoy kulob. Ngunit para kay Maris, ito ay perpekto. Ito ay isang blankong canvas. Ang sunod niyang ginawa ay hanapin ang nag-iisang tao na masasabi niyang tunay na kaibigan. Ang taong nagturo sa kanya kung paano maging matatag sa loob ng kulungan. Si Aling Nene. Natagpuan niya ito sa isang maliit na barong-barong sa ilalim ng tulay, naglalabada para sa kakarampot na kita. Nang makita siya nito, nanlaki ang mga mata ng matanda. "Maris, iha!" Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Hindi alintana ang bula sa mga kamay. "Nakita rin kita. Kumusta ka? Anong nangyari sa'yo?" Sa yakap na yon, muling bumuhos ang luha ni Maris. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong ginhawa. Ikinuwento niya ang lahat. Pagkatapos, ipinakita niya kay Aling Nene ang susi sa maliit na pwesto. "Tulungan mo ako, Nay Nene," pakiusap ni Maris. "Magtatayo tayo ng karinderya. Gagamitin natin ang mga itinuro mo sa akin." Kinabukasan, magkasama na sila. Ang unang araw ay puro paglilinis, pagkayod ng sahig na halos hindi na makita ang orihinal na kulay, pag-aalis ng mga sapot ng gagamba na kasing edad na yata ng gusali, pagkumpuni sa mga tumutulong bubong. Pagod na pagod sila sa pagtatapos ng araw. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, ang pagod ni Maris ay may kasamang saya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagkaroon ng anyo ang lugar. Nagpintura sila ng puti para magmukhang malinis at maluwag. Naghahanap sila ng mga segunda manong lamesa at upuan. Si Aling Nene ang nangalap ng mga lumang kaldero at kawali mula sa mga kakilala. Habang nagtatrabaho, napansin ni Maris ang mga kapitbahay na sumusulyap sa kanila, nagbubulungan. May mga matang mapanuri, may mga matang nagtataka. Hindi niya ito pinansin. Ang mahalaga ay ang ginagawa nila. Isang hapon, habang nagpapahinga sila, dumating si Aling Nene na may dalang isang piraso ng plywood. May ngiti sa kanyang mga labi. "Para hindi na sila magtanong kung anong ginagawa natin dito," sabi niya. Ipinakita niya kay Maris ang plywood. Gamit ang uling, isinulat niya dito sa magandang sulat kamay ang 2 salita. Simple lang, walang palamuti. "Pag-asa Karinderya." Napatingin si Maris sa karatulang gawa-gawa. "Pag-asa," Haivong. Tumingin siya sa paligid ng maliit na espasyo, sa bagong pinturang pader, sa mga lamesang pinunasan hanggang kumintab, sa mukha ni Aling Nene na puno ng pagtitiwala. Oo, ito ang tamang pangalan. Gabi na nang matapos nila ang lahat. Kinabukasan ng kanilang grand opening. Tahimik ang paligid. Malinis ang lahat. Handa na para bukas.
Magkaharap silang nakaupo ni Aling Nene, umiinom ng mainit na kape. "Matulog na tayo, iha. Mahaba ang araw natin bukas," sabi ni Aling Nene. Tumango si Maris, isang ngiti ng pag-asa ang nasa kanyang mga labi. Ngunit pagbukas nila ng pinto para umuwi, ang ngiting iyon ay biglang naglaho. Sa mismong harapan ng kanilang bagong linis na pinto, may isang malaking supot ng basura na ibinuhos. Kumalat ang baho ng mga nabubulok na pagkain at kung ano-anong dumi. At sa gitna ng kalat, may isang kapirasong karton na may nakasulat na malalaking letra, tila isinulat sa galit, "Layas, ex-convict." Ang masangsang na amoy ay kumapit sa hangin, kasabay ng mga salitang tila isinumpa, "Layas, ex-convict." Nakatayo si Maris doon. Ang pag-asang kanina lang ay nag-aalab sa kanyang dibdib ay tila binuhusan ng isang baldeng maruming tubig. Saglit siyang nanghina. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang sumigaw. Ngunit sa tabi niya, naramdaman niya ang matatag na kamay ni Aling Nene sa kanyang likod. "Huwag mong hayaang manalo sila, Maris," mahinang sabi ng matanda. Ngunit ang boses ay puno ng bakal. "Ito mismo ang gusto nilang mangyari, ang sumuko ka." Tumingin si Maris sa mukha ni Aling Nene. Nakita niya roon hindi lang ang awa, kundi ang pakikipaglaban. Tumingin siya sa karatulang pag-asa. Huminga siya ng malalim, inamoy ang kabahuan sa harapan niya at piniling amuyin ang pag-asa sa likod nito. "Kumuha ka ng walis, Nay, at ako na sa pandakot," mariing sabi ni Maris. Hindi na sila natulog. Sa ilalim ng dilim, sa panahong ang buong barangay ay mahimbing na natutulog, nilinis nilang dalawa ang kalat. Kinuskos nila ang semento hanggang sa mawala ang mantsa. Sinabuyan ng tubig na may sabon hanggang sa mawala ang amoy. Nang sumikat ang araw, ang tanging bakas na naiwan sa nangyari ay ang determinasyon sa mga mata ni Maris. 6:00 ng umaga, binuksan nila ang pinto ng Pag-asa Karinderya. Ang amoy ng bagong saing na kanin at ng kumukulong adobo na may pinaghalong tuyo, suka at bawang ay nagsimulang kumalat sa eskinita. Nakahain na ang lahat. Mainit ang sabaw. Malinis ang mga mesa. Handa na sila. Ngunit walang dumating. Lumipas ang 1 oras, 2. Ang mga taong dumaraan ay sumusulyap lang, nagbubulungan, at nagpapatuloy sa kanilang lakad. Ang adobo ay patuloy na kumukulo. Ang sabaw ay nanatiling mainit. Ang pag-asa ni Maris ay unti-unting lumalamig. "Hayaan mo sila, iha. Mga tao talaga, mapanghusga," sabi ni Aling Nene. Kahit na bakas din sa mukha nito ang pag-aalala. Tanghali na. 2 construction worker ang napadaan. Tiningnan nila ang mga pagkain, pagkatapos ay nagkatinginan sila at umiling bago lumakad palayo. Iyon na yata ang pinakamasakit. Ang gutom na tiyan ay natalo pa rin ng tsismis. Nang akala ni Maris ay wala ng pag-asa para sa araw na yon, isang tricycle ang huminto sa tapat. Ang driver, isang payat na lalaki na may tuwalya sa balikat, ay sumilip sa loob. "Ate, magkano isang order ng adobo?" tanong nito. 25 lang, kuya. May kasama ng kanin." Mabilis na sagot ni Maris. Nag-alinlangan ng lalaki, pero ang amoy ng adobo ay tila humihila sa kanya papasok. "Sige nga, ate, subukan ko." Siya ang kanilang unang customer. Pinagsilbihan siya ni Maris na para bang siya ang pinakamahalagang panauhin sa mundo. Mainit na kanin, sandamakmak na adobo, at isang baso ng malamig na tubig. Tahimik na kumain ang lalaki. Pagkatapos ng unang subo, tumigil ito. Tiningnan niya ang pagkain. Tiningnan niya si Maris. "Ate," sabi nito, "ang sarap." Parang musika ang mga salitang iyon sa pandinig ni Maris. Ngumiti siya sa unang pagkakataon sa buong araw. "Salamat po." Mabilis na tinapos ng lalaki ang kanyang pagkain. Nagbayad ito at umalis. Pagkalipas ng 10 minuto, bumalik ito.
Kasama na ang 3 pang driver ng tricycle at doon nagsimula ang lahat. Kumalat ang balita sa mga driver. Ang masarap at abot kayang pananghalian sa Pag-asa ay naging bukang bibig nila. Sa pagtatapos ng hapon, halos naubos ang kanilang paninda. Habang nagliligpit si Maris, isang maliit na batang babae ang huminto sa tapat ng pinto. Ito ang anak ng mataray na may-ari ng sari-sari store sa kanto. Mahiyain itong lumapit. "Pabili po," sabi nito. Iniabot ang ilang barya. "Pabili po ng kanin." Ngumiti si Maris. Isinilid niya sa isang supot ang kanin at lihim na naglagay ng 2 piraso ng adobo sa ibabaw nito. Naglagay din siya ng 1 pirasong candy. "Heto, Ineng, para sa'yo," sabi niya. Kinuha ng bata ang supot, nanlalaki ang mga mata sa tuwa, at tumakbo pabalik sa kanilang tindahan. Mula sa malayo, nakita ni Maris ang ina ng bata na sumilip. Walang reaksyon ng mukha, pero hindi na kasing talim ng dati ang tingin. Isang maliit na tagumpay. Nang isasara na niya ang pinto, isang sasakyan ang marangyang dumaan sa kalsada. Isang mamahaling SUV na hindi nababagay sa kanilang eskinita. Bumagal ito sa tapat ng karinderya. Sa loob, sa driver's seat, nakita ni Maris si Clarice. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lang ng ilang segundo. Nakita ni Maris ang gulat, ang inis, at ang purong pagkamuhi sa mukha ni Clarice bago nito muling pinaharurot ang sasakyan palayo. Hindi niya ito pinansin. Ang mahalaga, nalampasan niya ang araw na ito. Sa wakas, ay isasara na niya ang pinto nang may isang anino sa di kalayuan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Nakatayo sa kanto, nagtatago sa likod ng isang poste, ay isang batang lalaki. Payat, nakayuko, pamilyar na pamilyar. "Marco?" Ang pangalan ay kusa na lang lumabas sa kanyang bibig, puno ng pananabik at pag-asa. Napatingin sa kanya ang bata. Sa ilalim ng ilaw ng poste, kitang-kita niya ang mukha ng kanyang panganay. Ang kanyang Marco. Ngunit nang makita siya nito, ang pagkausisa sa mukha ng bata ay biglang napalitan ng takot. Tulad ng isang hayop na nakakita ng panganib, bigla itong tumalikod at tumakbo ng buong bilis na wala sa dilim ng gabi. Naiwan si Maris na nakatayo doon. Ang kamay ay nakaunat sa hangin. Tinatawag ang isang pangalan na hindi na lumingon pabalik. Ang imahe ni Marco na tumatakbo palayo ay isang multo na sumama kay Maris hanggang sa kanyang pagtulog. Ngunit sa paggising niya kinaumagahan, ipinangako niya sa sarili na hindi siya magpapatalo sa lungkot. Ang bawat order ng adobo, bawat butil ng kanin na kanyang isasaing, ay isang hakbang papalapit sa pagbawi sa kanyang mga anak. Kailangan niyang maging mas matatag. At naging matatag nga ang negosyo. Ang dating walang laman na karinderya ay nagsimula ng magkaroon ng mga regular na customer. Ang mga driver ng tricycle ay naging mga suki niya. Ang mga construction workers sa kalapit na proyekto ay doon na nanananghalian araw-araw. Pati ang ilang mga nanay sa lugar na dati ay masasamang tingin lang ang ibinibigay ay nagsimula nang mag-utos ng ulam para sa kanilang pamilya. Ang Pag-asa ay unti-unting nagiging bahagi ng komunidad. Ngunit ang tagumpay, gaano man kaliit, ay laging may aninong kasama. At ang anino ni Maris ay may pangalang Clarice. Hindi matanggap ni Clarice ang nangyayari. Ang babaeng dapat sana ay naghihirap sa lansangan ay heto. Nagtatayo ng sarili niyang buhay. Ang babaeng dapat sana ay isang kahihiyan, ay unti-unting nakakakuha ng respeto. Para kay Clarice, bawat customer ni Maris ay isang personal na insulto, kaya't sinimulan niyang maghasik ng lason. "Narinig niyo ba?" Bulong niya sa kapitan ng kanilang Homeowners Association. Yung karinderya sa eskinita, ex-convict daw ang may-ari. Sinong nakakaalam kung anong klaseng dumi ang hinahalo niyan sa pagkain? "Mare, mag-ingat ka sa kinakain ng mga anak mo," sabi niya sa isa pang kapitbahay habang nagpaparlor. "Balita ko,
Pinupulot lang daw sa palengke ang mga tira-tirang gulay na niluluto sa Pag-asa. Ang tsismis ay parang apoy sa tuyong damo. Mabilis itong kumalat. Ang mga dating palakaibigang tingin ay napalitan na naman ng pagdududa. Ang mga customer ay nagsimulang magdalawang isip. Isang tanghali, habang puno ang karinderya, isang puting van ang huminto sa tapat. Dalawang lalaking nakauniforme, may dalang mga clipboard ang bumaba. Sanitary Inspector, basa ni Maris sa patch sa kanilang dibdib. Magandang tanghali po, sabi ng isa, ang boses ay formal at malamig. May nag-report po kasi tungkol sa inyong establishmento. Magsasagawa lang kami ng isang surprise inspection. Ang salitang inspection ay nagdulot ng biglang katahimikan sa loob ng karinderya. Lahat ng kumakain ay natigilan. Lahat ng mata ay napunta kay Maris. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ito ay isang pampublikong pagpapahiya. Sige po, tuloy po kayo. Nanginginig na sabi ni Maris, sinusubukang maging kalmado. Pumasok ang dalawang inspektor sa kanyang maliit na kusina. Bawat sulok ay sinilip. Bawat kaldero ay binuksan. Tiningnan ang ref, ang mga sangkap, ang paraan ng paghuhugas ng pinggan. Si Maris ay nakasunod lang, ang puso ay kumakabog. Alam niyang malinis siya. Alam niyang walang mali sa kanyang ginagawa. Pero ang mga tingin ng inspektor ay tila naghahanap ng kahit anong butas para idiin siya. Ang isa sa kanila, isang mas matandang lalaki na may malaking tiyan, ay biglang dumampot ng isang piraso ng sibuyas mula sa chopping board. Ito, may konting dumi, sabi nito. Ipinapakita ang isang halos hindi makitang tuldok ng lupa. Pasensya na po, nahugasan ko naman po yan. Hindi na natapos ni Maris ang sasabihin. Ang patakaran ay patakaran, putol ng lalaki. Sa labas, ang mga customer ay nagbubulungan na. Ang iba ay tumayo na at umalis. Hindi na tinapos ang kanilang pagkain. Ang mga kapitbahay ay naglabasan na rin, nakikiusyoso. Hindi na nakatiis si Aling Nene. Kahit nanginginig sa takot, humakbang siya sa pagitan ni Maris at ng mga inspektor. Anong problema dito? Matapang niyang tanong. 6 na taon akong kasama ng babaeng ito sa kulungan. Kung mayroon mang isang bagay na natutunan namin doon, iyon ay kung paano maging malinis at masinop sa gitna ng dumi. Mas malinis pa ang pagkatao ng kaibigan ko kaysa sa budhi ng nagsumbong sa inyo. Natigilan ang mga inspektor sa sinabi ni Aling Nene. Ngunit ang kasama nilang mas bata ay tila may hinahanap sa dala niyang folder. Ayon po sa aming record, sabi nito, ang business permit ninyo ay kulang pa ng isang pirma mula sa health department. Technically, hindi pa po kayo dapat nag-ooperate. Isang technicality, isang maliit na butas na sinadyang palakihin. Alam ni Maris na naipasa na niya ang lahat ng papeles. Siguradong may gumalaw ng baso. Walang nagawa si Maris. Wala siyang kalaban-laban. Sa harap ng lahat ng kanyang mga suki at mga kapitbahay na nanonood, kumuha ng isang malaking piraso ng papel ang inspektor. Gawa sa makapal na karton, may nakasulat na malalaking pulang letra. Idinikit niya ito sa mismong pinto ng Pag-asa Karinderya. Temporarily closed for sanitary inspection. Ang mga salitang yon ay isang hatol, isang tatak ng kahihiyan na ipinaskil para makita ng buong mundo. Isa-isang umalis ang mga tao, nag-iiwan ng mga bulungan at mapanghusgang tingin. Naiwan si Maris at si Aling Nene sa gitna ng kanilang tahimik at walang laman na karinderya. Nakatitig sa anunsyong sumira sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang katahimikan sa loob ng Pag-asa Karinderya ay mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Nakaupo si Maris sa isang bangko, nakatingin sa kawalan. Sa tabi niya, si Aling Nene ay tahimik na nag-aayos ng mga kutsara, isang gawaing walang saysay dahil wala namang kakain. Ang amoy ng adobo na kanina'y nagbibigay buhay sa eskinita ay tila naging amoy ng kabiguan.
Ang karatulang nakapaskil sa kanilang pinto ay isang pader na hindi nila kayang gibain. Hanggang dito na lang ba tayo, Nay? Basag ni Maris sa katahimikan. Ang boses ay walang anumang emosyon. Ubos na ang kanyang luha. Pagod na ang kanyang puso. Hindi sumagot si Aling Nene. Hinawakan lang nito ang kamay ni Maris at pinisil ito ng marahan nang akala nila ay tuluyan na silang tinalikuran ng mundo. Isang anino ang humarang sa sikat ng araw sa may pinto. Ito si Mang Tonyo, ang driver ng tricycle na una nilang naging customer. Sarado daw kayo, Ate Maris? Tanong nito. Ang mukha ay nag-aalala. Tumango lang si Maris, hindi makatingin ng diretsyo. Naku naman, sabi ni Mang Tonyo, kinakamot ang ulo. Saan na kami kakain ng masarap at murang adobo? Yung mga kasama ko, nagrereklamo na. Sumilip ito sa nakapaskil na anunsyo. Dahil dito, sus, halatang halata namang paninira lang yan sa linis ng lugar ninyong to. Maya-maya, dumating pa ang ibang mga driver. Sumunod ang mga construction worker. Lahat sila, iisa ang tanong. Lahat sila, iisa ang sentimiento. Hindi tama ang nangyayari. Teka, sabi ni Mang Tonyo, tila may naisip. Humanap kayo ng papel at ballpen. Sa harap mismo ng karinderya, sa isang pirasong papel na galing sa lumang notebook, nagsimula silang magsulat. Isang simpleng petisyon, isang salaysay na nagpapatunay sa kalinisan ng pag-asa at sa kabutihan ng may-ari nito. Si Mang Tonyo ang unang pumirma. Sumunod ang lahat ng mga driver. Sumunod ang foreman ng construction site. Pati ang ilang mga nanay na dati nakikitsismis lang ay lumapit at pumirma rin. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, isa pang tao ang lumapit. Si Aling Cora, ang mataray na may-ari ng sari-sari store sa kanto. Ang babaeng hindi kailanman ngumiti o bumati kay Maris. May dala itong isang maliit na sako ng bigas. Dahan-dahan niya itong inilapag sa sahig sa tabi ni Maris. Hindi nagsalita si Maris. Tiningnan niya lang ang bigas. Pagkatapos ay ang mukha ni Aling Cora. Para makapagsimula ka ulit, sabi ni Aling Cora. Ang boses ay magaspang pa rin, pero wala na ang dating talim. Huwag kang susuko. Iyon lang. Pagkatapos ay tumalikod na ito at bumalik sa kanyang tindahan. Ang simpleng kilos na yon, ang sakong yon ng bigas, ang tuluyang nagpabagsak sa pader na itinayo ni Maris sa paligid ng kanyang puso. Napahagulgol siya, hindi dahil sa sakit o galit, kundi dahil sa pasasalamat. Sa gitna ng lahat ng kadiliman, may mga taong naging ilaw. Biglang tumunog ang telepono ni Maris, isang lumang cellphone na bigay ni Rafael. Maris, nakita ko ang tawag mo. Anong nangyari? Boses ni Rafael sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. Ikinuwento ni Maris ang nangyari. Narinig niya ang isang mariing pagmumura mula kay Rafael. Sinasabi ko na nga ba? Galit na sabi nito. Maris, nakinig ka. Nag-imbestiga ako. Ang sanitary inspector na yan. Pinsan pala ng isang board member sa kumpanya ni Hector. At alam mo ba? Ang catering company na ginagamit ni Hector para sa mga event niya ay minsan nang nasangkot sa isang food poisoning scandal 2 taon na ang nakalipas. Tinakpan lang nila. Mga hipokrito. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Maris. Huwag kang aalis dyan. Manatili ka lang. Papunta na ako. Dalhin mo sa akin yung mga taong yan na handang tumestigo para sa'yo. Ilang sandali pa, dumating si Rafael. Kasabay niya ang pagdating ng kapitan ng kanilang barangay, si Kapitan Gomez, na dala-dala na ang petisyong nilagdaan ng halos 100 tao. Hinarap ng kapitan si Maris, Ginang Villanueva, sa ngalan ng aming barangay. Humihingi ako ng paumanhin. Ang tsismis ay walang lugar dito, lalo na kung sinisira nito ang kabuhayan ng isang taong nagsusumikap. Sa harap ng lahat, si Kapitan Gomez mismo ang lumapit sa pinto ng Pag-asa. Hinawakan niya ang karatulang closed at sa isang malakas na paghatak, pinunit niya ito.
Ang tunog ng napupunit na karton ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Maris sa buong buhay niya. Maari ka nang magbukas muli, Ginang Villanueva, sabi ng kapitan. Iniabot sa kanya ang punit na karatula. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang mga driver ay sumisigaw sa tuwa. Ngumiti si Maris, isang tunay na ngiti na nagmumula sa puso. Habang yakap-yakap siya ni Aling Nene. Sa di kalayuan, sa loob ng isang nakapark na SUV na may tinted na salamin, isang babae ang nanonood. Si Clarice. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa manibela. Ang mga kuko ay bumaon na sa mamahaling katad. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong galit. Ang kanyang plano ay hindi lang pumalpak. Bumalik ito sa kakanya. At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na sapat ang simpleng paninira. Ang Pag-asa Karinderya ay hindi na lang isang karinderya. Ito ay naging puso ng eskinita. Sa umaga, amoy ng mainit na pandesal at kape ang bumabati sa mga papasok sa trabaho. Sa tanghali, ito ang takbuhan ng mga gutom na obrero at driver. Sa hapon, ito ang tambayan ng mga nanay na naghihintay sa kanilang mga anak mula sa eskwela. Si Maris, na dati isang anino lamang, ngayon ay si Ate Maris. Isang nangiti niya lang ay sapat na para gumaan ang araw ng kanyang mga suki. Si Aling Nene naman ang reyna ng kusina, ang sikreto sa likod ng adobong laging sold out. Ang kanilang tagumpay ay simple, tahimik, ngunit totoo. At ang bawat sentimong kanilang kinikita ay maingat na itinatabi ni Maris sa isang lumang lata ng biskwit, ang kanyang pondo para sa mga bata. Ngunit sa isang malaking bahay sa isang subdibisyon, ang tagumpay ni Maris ay isang mapait na lason. Hindi ko na kaya, Hector. Nakakahiya. Sigaw ni Clarice. Ibinabato ang isang designer handbag sa sofa. Laman na naman ng chismis sa parlor kanina, yang ex mo. Ang asawa daw ng respetadong si Hector Villanueva nagtitinda ng turo-turo sa kanto. Ano ang sasabihin ng mga kliyente natin? Hayaan mo na lang siya, Clarice. Mapapagod din yan, sagot ni Hector. Hindi inaalis ang tingin sa telebisyon. Mapapagod? Lumapit si Clarice at galit na pinatay ang TV. Hindi ka ba nakakaintindi? Habang nagpapakasarap siya doon, tayo ang napapahiya. Puntahan mo siya. Kausapin mo siya. Patigilin mo siya sa kahibangan niyang yan. Napabuntong hininga si Hector. Alam niyang wala siyang magagawa, kundi sundin ang utos ni Clarice. Ang totoo, natatakot siyang harapin si Maris. May iba na sa mga mata nito. Isang apoy na dati wala roon, ngunit mas natatakot siya sa galit ni Clarice. Tanghali, puno na naman ang Pag-asa Karinderya. Ang masayang tawanan at kwentuhan ay biglang naputol ng isang mamahaling kotse ang huminto sa tapat. Bumaba si Hector, nakasuot ng plansadong polo at leather shoes. Tila siya isang ibon na napadpad sa maling pugad. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga kutsara ay huminto sa ere. Si Maris, nakasalukuyang nagsasandok ng kanin, ay natigilan. Ngunit hindi tulad ng dati, hindi siya natakot. Itinuloy niya ang pagsasandok, ibinigay ang plato sa customer, at saka lang hinarap ang dati niyang asawa. Hector, sabi niya, ang boses ay kalmado at pantay. Customer ka ba? Namula ang mukha ni Hector sa hiya. Maris, mag-usap tayo. Sabi niya, sinubukang maging autoritatibo. Nandito ako sa trabaho, Hector. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Lumapit si Hector, bumubulong. Ano bang ginagawa mo? Pinapahiya mo ang sarili mo. Pinapahiya mo ang pamilya, ang mga bata. Ano ang iisipin nila? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Maris. Inilapag niya ang sandok at hinarap ito ng buong buo. Anong nakakahiya dito, Hector? Tanong niya. Ang boses ay sapat na para marinig ng mga nasa malapit na mesa. Ang magtrabaho ng marangal? Ang magtinda ng pagkain para may ipakain sa mga anak ko? Mga anak na iniwan mo? Hindi yan ang ibig kong sabihin.
Kung may dapat ikahiya, putol ni Maris, ang bawat salita ay tila isang matulis na bato. Hindi ako yon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hector, ang mga mata na minsan niyang minahal, at ngayon ay puno na lang ng kasinungalingan. Ang kahihiyan, Hector, ay wala sa pagtitinda ng adobo, nasa panloloko at pag-abandona ng sarili mong pamilya. Natahimik ang buong karinderya, walang nangahas gumalaw. Si Hector ay parang binuhusan ng malamig na tubig, walang maisagot. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang awtoridad bilang lalaki, ay biglang naglaho sa harap ng tahimik na katotohanan ni Maris. Sa gitna ng tensyonadong katahimikan, isang lalaking nakasuot ng lumang uniforme ng gwardiya ang mabilis na dumaan sa likuran ni Hector. Pasimple niyang hinawakan ang braso ni Aling Nene na nagpupunas ng mesa. May iniabot siyang isang maliit na bagay, isang USB flash drive. Para kay Maris, mabilis na bulong ng lalaki. Sabihin mo, galing sa isang kaibigan. Pagod na rin akong makita ang ginagawa nila. At tulad ng isang anino, mabilis itong nawala sa gitna ng mga usisero. Hindi ito napansin ni Hector, na abala sa pag-iwas sa mga mapanuring mata ng mga tao. Aalis na sana siya sa kahihiyan ng isang boses bata ang marinig mula sa kalsada. Lola, ayun po si Papa. Nakatayo sa kabilang kalsada si Aling Dolores, hawak ang kamay ng maliit na si Angela. Mukhang galing sila sa palengke. Nakita ni Angela ang kanyang ama. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang ina. Nakatayo sa gitna ng karinderya, matatag at hindi natitinag. Angela, halika dito. Huwag kang titingin dyan. Sigaw ni Aling Dolores, hinigpitan ng hawak sa kamay ng apo. Ngunit sa isang iglap, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Biglang bumitaw si Angela sa kamay ng kanyang lola. Tumawid siya ng kalsada, hindi pinansin ang tawag ni Hector. Tumatakbo. Diretso siya sa gitna ng karinderya. Hindi siya lumapit sa kanyang ama. Sa halip tumakbo siya sa likuran ni Maris. Ang kanyang maliliit na kamay ay humawak ng mahigpit sa laylayan ng luma nitong duster. Nagtatago sa likod ng mga binti ng ina na halos 6 na taon niyang hindi nakasama. Naramdaman ni Maris ang maliit na pagkapit. Isang kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. Dahan-dahan siyang yumuko. Nakita niya ang tuktok ng ulo ng kanyang anak, ang buhok na amoy araw. Hinaplos niya ito, hindi umangal ang bata. Sa halip, mas lalo pa itong sumiksik sa kanya. Napako sa kinatatayuan si Hector at Aling Dolores. Ang lahat ng tao sa karinderya ay nakatingin sa eksena. Ito ay isang tahimik na pagpili. Isang pagpili na ginawa ng isang inosenteng bata. Tumingala si Maris mula sa kanyang anak at tiningnan si Hector. Sa kanyang mga mata, hindi galit ang nakita ng lalaki, kundi isang babala. Panalo ako sa araw na ito. Walang imik na tumalikod si Hector at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang kotse. Iniwan ang kanyang ina na galit na tumatawag sa pangalan ni Angela. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Hector Villanueva ang tumakbo palayo. Ang pagkapit ng maliliit na kamay ni Angela sa kanyang duster ay ang tanging alaala na pinanghahawakan ni Maris buong gabi. Iyon ang kanyang gasolina. Ang patunay na mayroon pa siyang babalikan, mayroon pa siyang ipaglalaban. Hindi na lang ito tungkol sa kanya, sa ninakaw na bahay o sa nasirang pangalan. Ito ay para sa isang batang babae na piniling tumakbo sa kanya sa gitna ng lahat. Kinabukasan, pagkatapos ng abalang pananghalian sa karinderya, maingat na kinuha ni Maris ang USB mula sa kanyang pitaka. Tiningnan niya itong mabuti. Isang maliit na piraso ng plastic at metal, pero ang bigat nito sa kanyang palad ay parang bigat ng katotohanan. Ano kaya ang laman niyan, iha? Tanong ni Aling Nene habang nagpupunas ng mga plato. Hindi ko po alam. Nay, sagot ni Maris. Pero kung sino man ang nagbigay nito, malaki ang tiwala niya sa atin. Itinago niya itong muli. Pupuntahan ko lang po si attorney. Sa maliit na opisina ni Rafael, ang katahimikan ay halos nganginat-ngat.
Ang tanging maririnig ay ang ugong ng lumang electric fan at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Maris. Maingat na isinaksak ni Rafael ang USB sa kanyang laptop. Humigop siya ng hangin pagkatapos ay tumingin kay Maris. Handa ka na? Tumango si Maris. Isang click ng mouse. Bumukas ang folder. Sa una, wala silang naintindihan. Mga folder na may mga code name. Project Phoenix, Special Accounts, Inventory Adjustments. Binuksan ni Rafael ang isa sa mga spreadsheet sa ilalim ng Special Accounts. Isang dagat ng mga numero ang bumungad sa kanila. Mga petsa, mga halaga, mga description, mga withdrawal ito. Sabi ni Rafael, ang kanyang daliri ay dumudulas sa screen. Malalaking halaga at regular. Pera ng kumpanya? Tanong ni Maris. Oo, pero hindi yun ang nakakagulat. Huminto ang daliri ni Rafael sa column ng petsa. Maris, tingnan mo. Ang pinakamatagal na entry, 6 na taon at kalahati na ang nakalipas. 6 na taon at kalahati. 6 na buwan bago pa man siya makulong. Ang ibig sabihin, binuksan ni Rafael ang isa pang folder, naglalaman ng mga nascan na email, mga usapan sa pagitan ni Hector at ng kanilang dating accountant. Formal ang mga salita, ngunit malinaw ang ibig sabihin. Paglilipat ng pondo, pag-justify ng mga gastos na hindi naman nangyari, pag-alter ng mga financial statement. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa likod niya, habang siya ay abala sa pag-aasikaso sa kanilang mga anak, sa pagluluto ng paboritong pagkain ni Hector, sa paniniwalang sila ay isang team na nagtutulungan para sa kanilang pangarap. Isang matinding sakit, mas malala pa sa naramdaman niya noong araw na ipinakulong siya, ang gumuhit sa puso ni Maris. Hindi lang pala siya ginawang panakipbutas, matagal na siyang ginagawang tanga. Habang si Rafael ay abala sa pag-scan ng mga dokumento, kinuha ni Maris ang kanyang luma at basag-basag na cellphone. Hinanap niya ang gallery. Nandoon pa rin. Isang lumang litrato, isang family picture nila sa isang resort sa Batangas. Nakangiti silang lahat. Si Hector ay nakaakbay sa kanya. Si Marco ay nakaupo sa balikat nito. Si Angela, na sanggol pa, ay karga-karga niya. Ang petsa ng litrato, 7 taon na ang nakalipas. Mukha silang perpektong pamilya. Tiningnan niya ang masayang mukha ni Hector sa litrato pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa malamig at kalkuladong mga numero sa laptop screen. Ang nangiti at ang mga numero ay tila nagmula sa magkaibang mundo. Ngunit parehong nilikha ng iisang tao. Kailan pa nagsimula ang kasinungalingan mo, Hector? Bulong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng pait. Maris, may isa pa? Biglang sabi ni Rafael na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. May isang pangalan na laging lumalabas sa mga transaksyon na ito. Isang Mr. Diaz. Tila siya ang contact person para sa mga ghost delivery. Siya ang susi sa lahat ng ito. Mr. Diaz, ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nagring ang cellphone ni Maris. Isang hindi rehistradong numero. Nagkatinginan sila ni Rafael. Sinagot ni Maris at inilagay sa loudspeaker. Hello? Maris? Si Hector to. Ang boses sa kabilang linya ay pilit na pinapakalma. Ngunit hindi maitago ang bahid ng kaba. Hindi ito ang mayabang na Hector na humarap sa kanya sa karinderya. Iba ito. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Maris. Nakita ko si Angela kanina. Umuwi siya na masaya. Sabi niya, binigyan mo raw siya ng pagkain. Isang mahabang katahimikan. Maris, kailangan nating mag-usap. Pakinggan mo ako. Itigil mo na to. Itigil ang alin, Hector? Ang pagtatrabaho? Hindi. Itong ginagawa mo. Kung ano man ang binabalak mo. Pakiusap, Maris. Ang boses nito ay nagsimula nang magpakita ng desperation. Mag-usap tayo ng personal. Ayusin natin to. Para sa mga bata. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang nagpatunay sa lahat.
Ang mga salitang nagbigay kay Maris ng kapangyarihan. Itigil mo na to, Maris. Mapapahamak tayong lahat. Tayong lahat. Hindi ako. Hindi ikaw. Kundi tayo. Sinusubukan pa rin siyang isama sa kasalanan nito. Hindi sumagot si Maris. Hinayaan lang niya ang katahimikan. Mula sa kabilang linya, ang tanging naririnig niya ay ang mabigat at nagpapanik na paghinga ni Hector. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig niya sa boses nito ang tunay na takot. At ang tunog na yon, para kay Maris, ay mas matamis pa sa anumang awitin. Ang takot sa boses ni Hector ay nagbigay kay Maris ng isang uri ng lakas na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi na siya ang biktima na umiiyak sa isang sulok. Ngayon, hawak niya ang mga baraha. Wala tayong dapat pag-usapan, Hector. Malamig niyang sagot sa telepono bago ito patayin. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tapos na ang panahon ng pakikinig. Ngunit ang isang hayop na nasusukol ay lalong nagiging mapanganib. Kung hindi makuha ni Hector sa pakiusap, alam ni Maris na may iba pa siyang paraan. At ang paraang yon ay may pangalang Clarice. Kinagabihan, pagkatapos magsara ng karinderya, nagpaiwan si Aling Nene para tapusin ang pagliligpit habang si Maris ay dumaan sa simbahan. Isang ugali na nagsimula siyang gawin. Ilang minuto ng katahimikan para magpasalamat at humingi ng gabay. Nasa kalagitnaan ng paghuhugas ng mga plato, si Aling Nene, nang marinig niya ang malakas na kalabog sa labas. Akala niya ay pusa lang na nag-aaway. Ngunit sinundan ito ng tunog ng nababasag na bote. Mabilis siyang sumilip sa bintana. 3 lalaking nakatakip ang mukha ang nasa labas. Ang isa ay sinisipa ang mga nakatumbang upuan. Ang isa naman ay iwinawasiwas ang isang pamalo. Binabasag ang mga paso ng halaman na palamuti nila sa labas. Ang pangatlo ay nakatayo lang, nakatingin ng diretso sa kanya, tila isang babala. Nanginginig na umatras si Aling Nene, nagtago sa ilalim ng lababo. Narinig niya ang isa pang malakas na kalabog. Ang karatulang pag-asa ay sinipa hanggang sa mabali. Sabihin niyo sa amo na niyo. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay magaspang at puno ng pagbabanta. Umayos siya kung ayaw niyang susunod na mababasag ay ang bungo niya. Pagkatapos ay mabilis silang nawala sa dilim. Iniwan ang wasak na harapan ng karinderya. Nang dumating si Maris, nadatnan niya si Aling Nene na nakaupo sa sahig, nanginginig at umiiyak. Nakita niya ang mga basag na paso, ang mga sirang upuan, ang nabaling karatula. Ang kanyang munting pag-asa, sinirang muli. Niyakap niya ang matanda. Okay lang po kayo, Nay? Hindi po ba kayo sinaktan? Umiling si Aling Nene. Pero Maris, yung pinaghirapan natin. Tumingin si Maris sa pinsala. Walang luha, walang hikbi. Sa halip, isang malamig na apoy ang gumapang sa kanyang mga ugat. Itinaas niya ang paningin mula sa wasak na karatula at tumingin sa direksyon ng subdibisyon kung saan nakatira si Hector. Ito lang ba ang kaya ninyo? Ngunit hindi pa pala tapos ang pag-atake. Kinabukasan, habang abala silang ayusin ang pinsala, isang lalaking nakamotorsiklo ang huminto at iniabot kay Maris ang isang sobre, isang opisyal na sulat, galing sa korte. Petition for sole custody. Basa ni Rafael sa telepono. Ang boses niya ay nagpupuyos sa galit. Idinidemanda ka ni Hector para sa solong karapatan sa mga anak niyo. Ang basehan niya? Isa ka raw unfit mother dahil ex-convict ka at wala kang stable na source of income. Isa ka raw masamang impluensya sa mga bata. Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni Maris. Ang kanyang mga anak. Ang tanging dahilan kung bakit siya lumalaban. Gagamitin nila ngayon laban sa kanya. Mananalo ba siya, attorney? Tanong ni Maris. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Ito ang kahinaan niya. Hindi. Hindi kung lalaban tayo. Mariing sagot ni Rafael. Ito na yon, Maris. Desperado na sila. Gagamitin nila ang lahat ng alas nila.
Kaya kailangan na rin nating ilabas ang sa atin. Napaupo si Maris sa isa sa mga sirang upuan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Kalyo na sa pagbabalat ng bawang at paghihiwa ng sibuyas. Ang mga kamay ng isang unfit mother. Napatingin siya sa paligid. Ang karinderya na sinira. Ang stable source of income na pilit nilang winawasak. Pagkatapos ay hinawakan niya ang sobre mula sa korte. Ang papel ay malamig, ngunit ang pakiramdam sa kanyang kamay ay parang nag-aapoy na uling. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga basag na piraso ng kahoy. Ang piraso na may letrang PAG at ang piraso na may letrang ASA. Pinagtabi niya ang mga ito sa mesa. "Nay Nene," sabi niya. Ang boses ay kalmado na nakakatakot. "Maghanap po tayo ng pandikit." Habang nag-aayos sila, napansin ni Aling Nene ang isang bagay. "Maris," sabi niya, "yung isa sa mga lalaki kagabi, pamilyar ang tindig niya. Parang madalas ko siyang nakikitang nakatambay malapit sa bahay ng biyenan mo." Ang impormasyong yon ay isa na namang piraso ng puzzle. Lahat sila. Magkakakuntsaba. Muling tumunog ang telepono. Si Rafael. "Maris, masamang balita. Minadali nila ang proseso. Itinakda na ng korte ang unang hearing para sa custody case." "Kailan?" "Pagkatapos ng pista ng bayan, sa susunod na linggo." 1 linggo. Iyon lang ang meron sila. 1 linggo para hanapin si Mr. Diaz. 1 linggo para buuin ang kanilang kaso. 1 linggo para iligtas ang kanyang mga anak. Ang orasan ay nagsimula ng tumakbo. Ang 7 araw ay parang 7 oras na lang. Bawat tunog ng orasan ay isang paalala kay Maris na papalapit na ang araw kung kailan maaaring tuluyan nang kunin sa kanya ang kanyang mga anak. Sa umaga, siya pa rin si Ate Maris, naghahain ng ngiti at mainit na sabaw sa kanyang mga suki. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, ang kanyang isip ay tumatakbo, nag-iisip, naglalaro ng iba't ibang senaryo na lahat ay nauuwi sa isang korte. "Ang pangalan lang na mayroon tayo ay Mr. Diaz," sabi ni Rafael habang sabay nilang sinusuri ang mga dokumento sa kanyang opisina. Gabi-gabi, pagkatapos magsara ng karinderya, dumidiretso si Maris doon. Walang apelyido, walang address, para siyang multo. Sinubukan nilang hanapin sa mga lumang payroll ng kumpanya, sa mga listahan ng supplier, walang tumutugmang pangalan. Baka hindi Diaz ang tunay na pangalan. Sabi ni Maris, hinihilot ang kanyang sentido. Baka palayaw lang. "O baka naman hindi siya empleyado," dagdag ni Rafael. "Baka isa siyang kasabwat sa labas." 4 araw na lang bago ang pista. Ang pag-asa ay unti-unting nauubos. Isang gabi, habang pauwi na si Maris, may biglang humarang sa kanya sa eskinita. Ang lalaking gardiyan na nagbigay sa kanya ng USB. "Ma'am Maris," sabi nito, palingalinga na parang natatakot. "Narinig ko po ang tungkol sa kaso. Si Mr. Diaz, hindi po yon ang tunay niyang pangalan." Napahinto si Maris. "Kilala mo siya?" "Ang pangalan niya po ay Ricardo. Ricardo Ocampo. Dati po siyang warehouse manager. Siya po yung sinisante ni Sir Hector dahil daw sa pagnanakaw 6 na taon na ang nakalipas. Pero ang totoo, si Sir Hector ang nagnanakaw. Si Ricardo ang ginawang fall guy. Ibinigay ng gardiya ang isang address na nakasulat sa isang lukot na papel. Sa Tondo po siya nakatira. Mag-ingat po kayo, ma'am." Galit sa mundo ang taong yon. Kinabukasan, hindi nagbukas ang Pag-asa karinderya. Nag-iwan lang si Maris ng isang karatulang, "Sarado po muna. May mahalagang aasikasuhin." Kasama si Rafael, tinahak nila ang masisikip na eskinita ng Tondo. Natagpuan nila si Ricardo Ocampo sa isang maliit na vulcanizing shop. Ang mukha ay mas matanda kaysa sa kanyang edad. Ang mga kamay ay itim sa grasa at ang mga mata ay puno ng kapaitan. Noong una, ayaw niyang makipag-usap.
Wala kayong makukuha sa akin, sabi nito, habang binobombahan ng isang gulong. Tapos na ako dyan. Sinira na ng mga Villanueva ang buhay ko. Hindi lang buhay mo ang sinira nila, Mang Ricardo. Mahinahong sabi ni Maris. Ang sa akin din. Ikinuwento ni Maris ang lahat. Ang pagkakulong niya, ang pagtataksil, ang mga anak na pilit kinukuha sa kanya. Habang nagsasalita si Maris, unti-unting huminto sa pagtatrabaho si Mang Ricardo. Nakita niya sa mga mata ni Maris ang parehong sakit at galit na matagal na niyang kinikimkim. Nang matapos si Maris, napabuntong hininga ang matandang lalaki. Pumasok siya sa loob ng kanyang munting bahay. Pagbalik niya, may dala siyang isang lumang cassette recorder. Hindi ako tanga, sabi niya. Alam kong balang araw babalikan ako ni Hector, kaya sa huling pag-uusap namin, dinala ko ito. Pinindot niya ang play. Ang unang boses ay kay Hector, nanginginig. Ricardo, pakiusap. Tanggapin mo na lang ang separation pay. Huwag ka nang mag-ingay. Para din to sa pamilya mo. Sumunod ang boses ni Ricardo. Pamilya. Sinisira niyo ang pangalan ko, tapos pamilya ko ang idadahilan niyo. At pagkatapos, isang boses ng babae, malamig at walang awa. Boses ni Clarice. Makinig ka, matanda. Pera lang to. Pumirma ka na sa kasunduan. Kung hindi, baka hindi lang trabaho ang mawala sa'yo. Baka pati ang kalayaan mo. Tandaan mo, may asawa si Hector sa loob. Isang salita lang niya na ikaw ang nag-utos sa kanya. Tapos ang kaso. Napatakip ng bibig si Maris. Ang huling piraso. Ang ebidensyang direktang nag-uugnay sa lahat. Ang patunay na ang pagkakulong niya ay hindi lang basta pag-ako ng kasalanan. Ito ay isang plano. Isang sandata na ginamit nila para takutin ang ibang tao. Salamat, sabi ni Maris kay Mang Ricardo. Ang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak. Salamat po. Huwag kang magpasalamat sa akin, sabi ng matanda. Gamitin mo yan para makuha ang hustisyang pareho nating inaasam. Sa daan pa uwi, hindi makapagsalita si Maris. Hawak niya ang cassette recorder na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pagdating sa kanyang munting tinutuluyan sa likod ng karinderya, hindi siya nagdiwang, hindi siya tumawa. Pumunta siya sa isang maliit na simbahan sa kanto. Umupo siya sa isang bakanteng upuan sa likod. Walang tao. Siya lang at ang imahe ng Nazareno. Doon, sa katahimikan, hinayaan niyang bumuhos ang lahat. Umiyak siya. Umiyak siya para sa 6 na taon na ninakaw sa kanya. Umiyak siya para sa tiwalang sinira. Umiyak siya para sa sakit ng pagtataksil. At sa huli, umiyak siya dahil sa wakas, nakikita na niya ang liwanag. Gabi na. 2 araw na lang bago ang pista. Handa na ang lahat. Ang ebidensya. Ang testigo. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Papaakyat na siya sa kanyang silid ng isang maliit na anino, ang tumatakbo, papalapit sa kanya mula sa dilim. Humihingal. Umiiyak. Mama! Si Marco. Ang anak niyang umiiwas sa kanya. Ang anak niyang tumawag sa kanya na masamang babae. Tumatakbo papalapit sa kanya. Yumakap ito nang mahigpit sa kanyang mga binti. Mama! Tulong! Anak, anong nangyari? Gulat na tanong ni Maris, hinahaplos ang likod ng bata. Si Tita Clarice, si Papa. Humihikbing sabi ni Marco. Narinig ko po sila. Nag-aaway sila. Sabi po ni Tita Clarice, kailangan ka na daw niyang patahimikin habang buhay bago pa ang hearing sa korte. Ang hangin ay tila nawala sa baga ni Maris. Ang mga salitang iyon, patahimikin habang buhay, hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol na sa kanyang buhay. Ang mga salitang patahimikin habang buhay ay isang malamig na kamay na humigpit sa leeg ni Maris. Bigla, ang kaso sa korte ay naging pangalawa na lang. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang kaligtasan niya at ng kanyang mga anak.
Dinala niya si Marco sa loob, pinakalma ito, at pinatulog sa kanyang maliit na higaan. Habang pinagmamasdan niya ang natutulog na mukha ng kanyang panganay, ang takot na kanina'y bumabalot sa kanya ay dahan-dahang napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi ngayon, bulong niya sa sarili. Hindi ninyo ako mapipigilan. Hindi na. Tinawagan niya si Rafael at ikinuwento ang lahat. Ang katahimikan sa kabilang linya ay puno ng tensyon. Diyan ka lang, Maris. Huwag kang lalabas. Maringis sabi ni Rafael. Pupunta ako sa pulis. Hindi na ito simpleng custody case. Attempted murder na ang pinag-uusapan natin dito. Pero kailangan nating mag-ingat. Kailangan nating mahuli sila sa akto. Anong plano? Tanong ni Maris. Ang boses ay matatag. Ang pista. Gagamitin natin ang pista. Ang gabi ng pista ng bayan ay dumating. Ang hangin ay puno ng amoy ng inihaw na baboy at matamis na kakanin. Ang buong plaza ay isang makulay na dagat ng mga tao, masayang nagtatawanan at nagsasayawan sa tugtog ng banda. Sa entablado, nakaupo sa hanay ng mga VIP sina Hector at Clarice, katabi si Kapitan Gomez. Perpekto ang kanilang mga ngiti. Si Hector, ang mapagbigay na negosyante na nag-sponsor ng papremyo. Si Clarice, ang kanyang magandang asawa, bumabati sa lahat na para bang siya ang reyna ng gabi. Isang perpektong ilusyon. Sa likod ng entablado, sa isang madilim na sulok, naroon naman ang katotohanan. Niyakap ni Maris ng mahigpit ang kanyang dalawang anak. Si Marco ay hindi na umaalis sa kanyang tabi. Si Angela naman ay masayang kumakain ng cotton candy. Anak, makinig kayo, sabi ni Maris, hinahawakan ng mga mukha ng dalawa. Pagkatapos nito, uuwi na tayo. Magkakasama na tayo palagi. Pangako yan ni Mama. Dumating si Aling Nene, kasama si Mang Ricardo. Ang dating warehouse manager ay nanginginig sa kaba, ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Maris, tumango ito. Dumating din si Rafael. Ang mukha ay seryoso. May kasama siyang dalawang pulis na nakasibilyan, tahimik na humalo sa mga tao. Nakahanda na ang lahat, bulong ni Rafael kay Maris. Ang sound system, nakakonekta na sa cassette player. Ang mga pulis, naghihintay na lang ng hudyat. Tumingin si Maris sa entablado. Nakita niya si Clarice na bumubulong kay Hector, may bahid ng inis sa mukha. Nakita niya itong lumingon at tumingin sa isang partikular na direksyon. Sa gilid ng plaza, sinundan ni Maris ang tingin nito. Doon, nakatayo sa ilalim ng isang puno, ay isang lalaking pamilyar sa kanya. Ang isa sa mga lalaking sumira sa kanyang karinderya. Nakatingin ito ng diretso sa kanya. Isang tahimik na pagbabanta. Huminga ng malalim si Maris. Ito na, hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Ang palad nito ay mainit at matatag. Handa ka na bang bawiin ang buhay mo? Tanong nito. Tumingin si Maris sa kanyang mga anak. Sa mga kaibigang hindi siya iniwan. Sa entablado, kung nasaan ang mga taong sumira sa kanya. Ngumiti siya. Isang ngiti na walang bahid ng takot. Isinilang ako para dito. Sa entablado, tinawag na ng MC si Kapitan Gomez para sa kanyang pambungad na pananalita. Nagpasalamat ang kapitan sa lahat, lalo na sa mapagbigay na mag-asawang Villanueva. Nagpalakpakan ang mga tao. Si Hector at Clarice ay tumayo at iwinagayway ang kanilang mga kamay, tila mga politikong nangangampanya. Pagkatapos ng talumpati, bumaba na si Kapitan Gomez. Ang banda ay naghahanda na para sa susunod na tutugin. Iyon ang hudyat. Bago pa man makapagsalita muli ang MC, isang babae ang mabilis na umakyat sa entablado mula sa gilid. Nakasuot lang ng simpleng bestida at tsinelas. Walang magarbong alahas, walang palamuti. Tanging ang liwanag ng katotohanan sa kanyang mga mata. Kinuha ni Maris ang mikropono mula sa kinagulatang MC. Natahimik ang lahat. Ang banda ay natigilan. Ang mga tao ay napahinto sa pagsasayaw. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Natigilan si Hector. Ang nangiti sa kanyang labi
ay naglaho, napalitan ng purong gulat. Si Clarice naman, nanlaki ang mga mata. Tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tumingin si Maris sa libu-libong mukha sa kanyang harapan. Mga kapitbahay, mga suki, mga estranghero. At sa gitna ng entablado, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni na Hector at Clarice. Huminga siya ng malalim at ang kanyang boses, pinalakas ng sound system, ay umalingaw-ngaw sa buong plaza. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag, walang bahid ng panginginig. Mayroon lang po akong isang kwento na gusto kong ibahagi. Ang katahimikan sa plaza ay halos nakakabingi. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Naghihintay sa entablado. Tanging si Maris lamang ang nakatayo sa ilalim ng liwanag. Hawak ang mikropono na parabang ito ang kanyang sandata. Ang kwentong ibabahagi ko po, panimula niya, ang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Ay tungkol sa isang babaeng nagmahal ng lubos. Isang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang pamilya. Tumingin siya sa mga tao, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kina Hector at Clarice. 6 na taon, sabi niya, at ang mga salitang iyon ay may bigat ng 1,000 araw. 6 na taon po akong nawala. Sabi ng batas, ako raw po ay nagkasala. Isang magnanakaw. Iyon po ang pinaniwalaan ng marami. Marahil, pati ng mga anak ko. Isang hikbi ang narinig mula sa gilid ng entablado kung saan nakatayo si Marco. Ngunit hindi natinag si Maris. Ang hindi po alam ng marami, pagpapatuloy niya, ay ang kasalanang yon ay hindi ko ginawa. Inako ko lang po ang sala ng taong pinakamamahal ko noon, ang aking asawa, para iligtas ang kanyang pangalan, para hindi siya mapahiya, para hindi masira ang aming pamilya. Isang bulungan ang nagsimulang umugong sa mga tao. Lahat ng mata ay napunta kay Hector, na ngayon ay namumutla na. "You're insane!" Biglang sigaw ni Clarice, tumayo at sinubukang agawin ang mikropono sa MC. "Huwag kayong maniwala sa kanya. Isa siyang ex-convict. Desperada lang yan." "Oo, isa akong ex-convict," matapang na sagot ni Maris. "At sa 6 na taon sa loob, natututunan kong kilalanin ang tunay na kriminal. Ang tunay na kriminal ay hindi yung nasa loob ng kulungan. Sila yung mga malayang nakakagawa ng kasamaan." "This is ridiculous! Hector, do something!" sigaw ni Clarice. Tumayo si Hector, pilit nang ngumingiti sa mga tao. "Mga kaibigan, pasensya na po kayo. Ang dati ko pong asawa ay may pinagdadaanan. Huwag na po nating patulan." "May pinagdadaanan?" Ulit ni Maris, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. "Oo, Hector, 6 na taon kong pinagdaanan ng impyerno, habang kayo ni Clarice ay nagpapakasaya sa bahay na ako ang naghirap ipundar, habang ang mga anak ko ay nagugutom sa puder ng nanay mo." Sa hudyat ni Maris, lumapit si Rafael sa sound system. Isinaksak niya ang lumang cassette player. "Ano yan? Security! Alisin niyo ang babaeng yan sa entablado." Hysterical na sigaw ni Clarice. Ngunit huli na ang lahat. Pinindot ni Rafael ang play button. Isang kaluskos. Pagkatapos, isang boses ni Hector nanginginig. "Ricardo, pakiusap. Tanggapin mo na lang ang separation pay." Sumunod, ang galit na boses ni Mang Ricardo. "Sinisira niyo ang pangalan ko." At ang huli, ang boses na nagpatahimik sa buong plaza. Malamig, kalkulado, walang awa. Ang boses ni Clarice. "Kung hindi, baka hindi lang trabaho ang mawala sa'yo. Baka pati ang kalayaan mo. Tandaan mo, may asawa si Hector sa loob. Isang salita lang niya na ikaw ang nag-utos sa kanya, tapos ang kaso." Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga tao. Ang bulungan ay naging isang galit na ugong. Ang ilusyon ng perpektong mag-asawa ay nabasag sa isang iglap. "Mga sinungaling!" Sigaw ng isang lalaki mula sa audience. "Walang hiya kayo!" Sigaw naman ng isang babae.
Para patunayan ang lahat, mula sa gitna ng mga tao, humakbang paakyat ng entablado si Mang Ricardo Ocampo. "Ako po si Ricardo Ocampo," sabi niya sa mikropono. "Ako po ang warehouse manager na ginawa nilang magnanakaw. Boses ko po at boses nila ang narinig ninyo at lahat ng iyon ay totoo. Iyon na ang huling pako sa kanilang kabaong." Sa hudyat ni Rafael, ang 2 pulis na nakasibilyan ay mabilis na umakyat sa entablado. "Clarice Alcantara, Hector Villanueva, aarestuhin namin kayo para sa mga kasong estafa, perjury at grave threats," formal na sabi ng isang pulis. "Hindi! Hindi niyo ako pwedeng galawin." Nagwawalang sigaw ni Clarice habang pinoposasan. "Hindi lang ako ang may kagagawa nito. Kasama ko ang..." Hindi na niya natapos ang sasabihin ng takpan ng pulis ang kanyang bibig. Si Hector naman ay tila isang manikang nawalan ng tali. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang negosyo, ang kanyang pinaghirapang kasinungalingan, lahat ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gitna ng kaguluhan, 2 maliliit na figura ang tumakbo paakyat ng entablado. Nilagpasan ang mga pulis at dumiretso kay Maris. Niyakap siya ni Marco at Angela, umiiyak. "Mama, sorry po." Hikbi ni Marco. Ang mukha ay nakasubsob sa tiyan ng ina. "Sorry po kung naniwala ako sa kanila." Tumingala ito. Ang mga mata ay puno ng luha at paghanga. "Sorry po, Mama. Ikaw po ang reyna ko." Niyakap ni Maris ang kanyang mga anak, ang pinakamahalaga niyang yaman. Ito ang tunay na tagumpay. Ang marinig ang mga salitang iyon mula sa kanyang anak ay mas matamis pa sa anumang hustisya. Nang ilalabas na ng mga pulis sina Hector at Clarice, isang bagay pa ang nangyari. Biglang kumawala si Hector. Tumakbo siya, hindi para tumakas, kundi para lumuhod sa harap ni Maris. Sa harap ng buong barangay, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng entablado, ang dating makapangyarihang si Hector Villanueva ay nakaluhod. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Nakatingin sa babaeng minsan niyang sinira. "Maris, patawarin mo ako." Ang sigawan ay huminto. Ang bulungan ay nawala. Ang buong plaza ay muling natahimik. Ninit-hold ang kanilang hininga. Naghihintay sa magiging hatol ng reyna. Ang tanong ni Hector ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng plaza. "Maris, patawarin mo ako." Nakatingin si Maris sa kanyang dating asawa, nakaluhod sa kanyang paanan. Basang-basa ang mukha sa luha ng pagsisisi o ng pagkapahiya. Hindi niya alam. Ang damdamin niya ay tila isang ilog na humupa na naiwan ng isang malawak at payapang kapatagan. Wala na ang galit, wala na ang puot. Ang tanging nararamdaman niya ay isang pagod na kaluluwa na matagal nang naghahanap ng kapayapaan. Tumingin si Maris sa kanyang mga anak. Nakatingin din sila kay Hector. Ang kanilang mga mukha ay naguguluhan. Tumingin siya sa mga tao, sa mga matang nanonood, naghihintay ng kanyang hatol. Dahan-dahan, yumuko si Maris, hindi para ibigay ang kamay, kundi para sabihin ang kanyang desisyon ng diretso sa mga mata ni Hector. "Patawarin?" Mahina niyang tanong, ngunit ang bawat salita ay may bigat. "Oo, Hector, pinapatawad kita." Nagkaroon ng bulungan sa mga tao. Nagulat sila. Pero hindi dahil sa'yo. Pagpapatuloy ni Maris, ang kanyang mga mata ay matatag. "Pinapatawad kita. Para sa akin. Para sa mga anak ko. Para matapos na ang lahat ng sakit. Para makalaya na ako sa galit." Tumayo si Maris. Hinawakan niya ang kamay ni Marco at Angela. "Ang kapatawaran," sabi niya, iniharap ang sarili sa buong barangay, "ay hindi paglimot sa ginawa. Ito ay pagpili na huwag nang maging bilanggo ng galit. Ang kapatawaran ay para sa sarili, hindi para sa taong nagkasala." Dinala ng mga pulis si Hector. Si Clarice ay nakakulong na. Ang hustisya ay natupad. Sa mga sumunod na linggo, nagkaroon ng maraming pagbabago.
Ang custody case ay nalo ni Maris nang walang pagtutol. Ang deed of sale na nilinlang ni Hector ay idineklara ng korte na invalid. Ang lahat ng ari-arian, ang bahay, ang lahat ng pinaghirapan nila ay ibinalik kay Maris. Ngunit hindi na siya bumalik sa malaking bahay. Ibinenta niya iyon. Ang perang nakuha niya ay ginamit niya para palawakin ang Pag-asa Karinderya. Mula sa isang maliit na pwesto, ito ay naging isang mas malaki at mas maaliwalas na restaurant. May 2 palapag at may aircon. Ang pangalan ay nanatili, Pag-asa. Ang kanyang mga anak ay kasama na niya. Si Marco ay isang tahimik na binatilyo, ngunit laging nakabuntot sa kanyang ina, handang tumulong sa karinderya. Si Angela naman ay isang masayahing bata. Ang kanyang tawa ay parang musika sa buong bahay. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang gumagaling, tulad ng isang sugat na unti-unting humihilom. Isang hapon, habang nagtuturo si Maris kay Angela kung paano gumawa ng paboritong kakanin ni Aling Nene, ang leche flan, ang maliit na bata ay tumingin sa kanya. "Mama, masaya ka na po ba?" tanong nito. Ang mga mata ay malaki at inosente. Napangiti si Maris, hindi isang pilit na ngiti, hindi isang nangiti ng pagtatago. Ito ay isang tunay na ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Oo, anak, sobrang saya." Dumating ang liham mula sa kulungan. Isinulat ni Hector, humihingi ng kapatawaran. Sinasabi na sa wakas, nakita na niya ang kanyang mga pagkakamali. Binasa ni Maris ang sulat. Hindi siya galit. Hindi rin siya tuwang-tuwa. Tanging isang pakiramdam ng kapayapaan. Maingat niyang itinupi ang sulat at inilagay sa isang lumang kahon kasama ng iba pang mga alaala ng nakaraan. Hindi niya ito sinunog. Hindi niya ito tinapon. Hindi na siya nabubuhay sa nakaraan. Ngunit hindi niya ring ito kailangang kalimutan. Ang buhay ay nagpatuloy. Ang pag-asa ay umuunlad. Ang mga anak niya ay masaya. At si Rafael, 1 taon matapos ang pista. Sa gabi ng anibersaryo ng Pag-asa Karinderya, nagkaroon sila ng isang maliit na selebrasyon. Ang mga suki, ang mga kaibigan, si Aling Nene at ang kanyang mga anak ay naroon. Biglang kinuha ni Rafael ang mikropono. Nanatili si Maris sa gitna ng selebrasyon. Nagtataka. Lumapit sa kanya si Rafael nakangiti. "Maris," panimula nito, ang boses ay puno ng pagmamahal. "Matagal kitang hinangaan. Ang lakas mo, ang tapang mo, ang kakayahan mong bumangon sa lahat ng pagsubok. Dahan-dahan, sa harap ng lahat ng tao, sa gitna ng kanyang sariling tagumpay, lumuhod si Rafael. Inilabas niya ang isang maliit na singsing. "Maris Villanueva," sabi niya. Ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng mga ilaw. "Bibigyan mo ba ako ng pag-asa na makasama ka habang buhay? Will you marry me?" Ang lahat ay nagpalakpakan. Ang kanyang mga anak ay sumisigaw. Si Maris, ang babaeng dumaan sa apoy. Ang babaeng minsan nang isinakripisyo ang lahat para sa isang kasinungalingan. Ngayon ay nasa harap ng isang lalaking nag-aalok ng totoo at purong pag-ibig. Isang bagong simula. Ang nangiti na gumuhit sa kanyang mga labi ay ang pinakamaliwanag na nakita ng lahat. Lumipas ang mga taon. Ang maliit na Pag-asa Karinderya ay naging isang minamahal na landmark sa kanilang komunidad at isang simbolo ng pag-asa para sa maraming dumaraan. 2 palapag na ito ngayon, may masarap na amoy ng lutong bahay na laging kumakalat sa hangin at laging puno ng tawanan ng mga customer. Si Maris, ngayon ay si Ginang Maris Reyes, ay nananatili pa rin sa puso ng lahat. Ang kanyang buhok ay may ilan ng puting hibla. Ang kanyang mga mata ay mas malalim na ngayon, puno ng karunungan at kapayapaan. Ang bawat kalyo sa kanyang kamay ay isang kwento ng pagbangon, ng lakas, ng isang buhay na matagumpay na nilabanan. Si Marco at Angela ay mga binatilyo na ngayon. Si Marco, isang matalino at masipag na binata, ay nagtapos ng kursong Business Administration
at tumutulong na sa pamamahala ng pag-asa. Si Angela naman, na dating mahiyain, ay lumaking isang confident at masayahing dalaga na may hilig sa pagluluto, tulad ng kanyang mama. Ang kanilang mga ngiti ay totoo at ang pagmamahal nila sa kanilang mama ay nakikita sa bawat galaw. Si Rafael ay nananatiling kanyang matatag na kasama, ang kanyang bato sa gitna ng unos. Ang kanilang pagmamahalan ay simple, malalim, at puno ng respeto. Isang pag-ibig na binuo sa pagtitiwala at sa mga aral ng nakaraan. Minsan, sa isang tahimik na hapon, nakatanggap si Maris ng isa pang liham, galing sa kulungan, mula kay Hector. 6 na taon na siyang nasa loob, binuksan niya ang sobre. Ang sulat ay mas maikli ngayon. Sinasabi nito na sa wakas, nauunawaan na niya ang lahat. Ang pagmamahal, ang pagpapatawad, ang mga pagkakamali. Sana raw ay mapatawad siya ng kanyang mga anak. At sana raw makahanap ng tunay na kapayapaan si Maris. Binasa ni Maris ang sulat. Wala nang hapdi, wala nang galit. Ang tanging naramdaman niya ay isang pagtanggap. Itinupi niya ang sulat. Pagkatapos ay dahan-dahan itong inilagay sa isang lumang kahon. Hindi na niya ito babasahin muli. Hindi na niya ito hahayaang bumalik sa kanyang puso. Lumabas siya mula sa opisina. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang mukha. Nakita niya ang kanyang mga anak, nagtatawanan habang tumutulong sa mga customer. Nakita niya si Rafael, nakikipagkwentuhan sa isang kapitbahay. Ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay. Naglakad siya patungo sa salamin ng kanyang restaurant. Tiningnan niya ang sarili. Ang refleksyon sa salamin ay isang babaeng may malalim na mga mata na may mga linya ng tawa sa gilid ng kanyang labi. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya ang babaeng luhaan. Nakita niya ang isang reyna. Isang reyna na hindi nangangailangan ng korona para patunayan ang kanyang halaga. Ang kanyang korona ay ang kanyang kalayaan. Ang kanyang korona ay ang kanyang kapayapaan. Ang kanyang korona ay ang kanyang mga anak. At ang kanyang korona ay ang kanyang kakayahang bumangon. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nang idilat niya itong muli, ang nakita niya ay hindi lang isang karinderya. Nakita niya ang isang kaharian, ang kanyang kaharian, ang kaharian ng pag-asa.